The pop music world has lost another giant figure. Robin Gibb of the Bee Gees died Sunday after a long battle with cancer. Boys do fall in love. They make time. Ang Bee Gees ang isa sa mga bandang sobrang minahal ng mga Pilipino. Ang harmony at blending ng boses na magkakapatid na sina Barry, Robin at Maurice ay naging bulaklak na sa pandinig ng marami, mapabago o mapalumamang henerasyon. Ganon pa man, sa likod ng timeless na mga kanta at makinang nilang karera ay may kaakibat ding lungkot at malalim na problema. Bawat tagumpay at katanyagan ay naghahatid ng pressure, bisyo at maging kompetensya sa loob ng banda na unti-unti ay dudurog sa kanilang napakasolidong pagsasama. Mayroon na tayong naunang kwento tungkol sa Bee Gees, pero sa videong ito ay tatalakayin natin ang nakakalungkot na buhay ni Robin Gibb. Ang boses sa likod ng mga kanta ng Bee Gees na I Gotta Get a Message to You, Just gotta get a message to you. I Started a Joke, I looked at the sky Massachusetts, and the lights all went down. at marami pang iba na kahit nga naging trademark nila ang falsetto ni Barry Gibb ay hindi naman natin maitatangking hindi kumpleto ang tunog ng Bee Gees kung wala ang tenor, high-pitch vibrato, malaanghel at napaka-emotional na boses ni Robin Gibb. Siya rin ang lead vocals ng una nilang mga sumikat na kanta sa UK at pinakauna nilang kantang pumasok sa top 10 ng US. Kaya masasabi natin na sa mga unang yugto ng kanilang karera ay hindi talaga maiiwasan ang pagkakaroon ng matinding kompetensya sa pagitan ni Robin at ni Barry na mauuwi nga sa pag-alis ni Robin sa Bee Gees noong taon ng 1969. Kaya alamin natin ano nga ba nangyari sa kanya. Paanong nangyari na ang napakasolidong relasyon ng tatlong magkakapatid ay nauwi sa pagkakaroon ng samaan ng loob na kailanman ay hindi na nila maaayos pa. Bakit sobrang nakakalungkot ang naging pagpanaw ng isang Robin Gibb? Pag-usapan nating lahat yan, pero bago ang lahat ay inaanyayahan muna kita mag-subscribe at i-click na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating video. Welcome to another video. Kaunting balik tanaw muna tayo. Ipinanganak si Robin Gibb sa Douglas, Isle of Man noong December 22, 1949. Mas matanda siya ng 35 minuto sa fraternal twin niyang si Maurice Gibb. Bata pa lang ay nakahiligan na nila ang musika. Madalas silang tumutugtog na kasama ang nakatatanda nilang kapatid na si Barry. Kaya sa murang edad pa lang ay alam na nila ang direksyon na kanilang tatahakin. Punong-puno na sila ng pangarap at nagtataglay na sila ng talento, lakas ng loob at tiwala sa sarili para abutin lahat yon. Ayon pa nga sa kapitbahay nila noon na si Helen Kenny, sa murang edad ay sinasabi na umano ni Robin sa kanya na yayaman at sisikat sila balang araw. Sa pag-asang makahanap ng mas maayos na oportunidad ay naisipan ng kanilang mga magulang na bumalik sa Manchester noong taon ng 1955 kung saan ay nabuo ni Barry, Robin at Maurice ang bandang tinawag nilang The Rattlesnakes na kasama ang dalawa nilang kaibigan. Pero hindi naman naging sapat ang kanilang kinikita noon para magkaroon ng laman ang kanilang sikmura. Sa sobrang hirap nga ng buhay noon mga idol ay nagkaroon ng pagkakataon na nakapagnakaw ang magkakapatid para lang may makain ng kanilang pamilya. Isang bagay lang ang hindi nawala sa kanila. Nakakaranas man noon ng sobrang kahirapan ng buhay ay patuloy pa rin naman sila nagtitiwala sa kanilang abilidad. Hindi nawala ang kanilang paniniwala na sa pamamagitan nga ng kanilang talento ay mababago nila ang kanilang buhay. Naging dahilan yan para maisipan ng buong pamilya na muling makipagsapalaran sa ibang bayan. Sinubukan nilang hanapin ang kanilang swerte sa Australia noong taon ng 1958 kung saan ay nagsimula nga mag-perform dito ang tatlong magkakapatid kung saan-saan. Naimbitahan at na-discover sila ni Bill Good na dahil nga nakita nito ang napakalaking potensyal na magkakapatid ipinakilala niya ang mga ito sa radio presenter jockey na si Bill Gates. Kung mapapansin nyo mga idol ang initials ng kanilang pangalan, kabilang ang pinakamatanda sa magkakapatid na si Barry Gibb dito nga nila nakuha ang pangalang Bee Gees. Nakapaglabas sila ng album sa record label na Lydon pero tinanggal sila agad nung hindi ito bumenta. Nauwi yun sa pagpirma nila sa Spin Records kung saan nga ay dito nila na i-release ang kantang Speaks and Despects.
Dahil nga wala namang pumapansin noong una sa kantang ito, ay nakaranas nga dyan ng matinding pagkadismaya ang magkakapatid. Naisipan nila na bumalik na lang muli sa England noong taon ng 1967. Nasa barko sila noon mga idol, noong malaman nila na may inatasan palang mga tao ang Spin Records para habulin at pabalikin sila sa kumpanya. Bigla palang sumabog ang kasikatan noon ng kanilang kantang Speaks and Specs na nagawang dominahin ang music charts ng Australia. Ganun pa man, dahil nga pasikreto pala nagpadala ng demo ang ama nilang si Hugh Gibbs sa manager ng The Beatles noon na si Brian Epstein, ay nahimok nito ang mga anak na magpatuloy na lang sa England para makapagsiksikan sa tinatawag noon na British Invasion, kung saan nga ay dinodumina ng mga banda galing sa UK ang mga music charts sa US at iba't ibang parte ng mundo. Ipinakilala sila ni Brian Epstein kay Robert Stigwood na tumulong sa kanilang makakuha ng 5-year contract sa Polydor Records, at sa tulong nga ng sobrang matalinong marketing strategy ni Robert Stigwood na ikinumpara ang Bee Gees sa The Beatles at idiniklara nitong ang Bee Gees na ang most significant new musical talent noong panahon na yon, ay madali ngang nakakuha ng pansin ang banda, lalo na at na-release pa nila ang single na New York Mining Disaster 1941 na ang makikita lang sa cover nito ay ang title ng kanta. Kaya inakala nga ng mga radio stations na bagong kanta ito ng The Beatles, na naging dahilan kung bakit ito nagkaroon ng napakalawak na airtime sa mga radyo. Nagsimula itong marinig sa kung saan. Mula noon ay nagpatuloy na ang kasikatan ng Bee Gees, lalo na noong ilabas nila ang mga kantang To Love Somebody at Holiday. Habang umaangat ang kanilang pangalan, ay kasabay din noon ang malaking improvement na magkakapatid, hindi lang sa harmony at blending ng kanilang mga boses, kundi pati na din sa pagsusulat ng mga kanta, lalo na sa parte ni Robin Gibb. Sa panahong iyon na hindi pa gaano nagfa-falsetto si Barry, kahit nga ito ang madalas na kumakanta ng lead vocals, hindi maitatangging ang boses ni Robin ang nagbibigay noon ng lalim at matinding emosyon sa kanilang musika, lalo na nga sa mga kanta na nabibigyan ito ng pagkakataon na mag-lead ng vocals. Katunayan yan mga idol, karamihan nga sa mga kanta ng Bee Gees na pumapasok noon sa itaas ng mga music charts ay si Robin Gibb ang lead vocals, tulad ng Massachusetts na naging pinakaunang number 1 nila sa UK. At dalawa pang kanta na naging pinakauna naman nilang naging top 10 sa Billboard 100 sa US, ang I've Gotta Get a Message to You na nag-number 1 din sa UK, at I Started a Joke na si Robin Gibb din ang sumulat, na dahil nga wala namang formal na usapan kung sino talaga ang bukalista noon sa pagitan ni Barry at ni Robin, umasa nga dito si Robin na siya na ang hahawak ng pagiging lead vocalist ng banda, na siya na ang papaboran na kumanta ng lead sa mga ilalabas pa nilang mga kanta. Kaya hindi na iwasan noong panahon na yon na magkaroon ng kompetensya sa pagitan ni na Robin at Barry. Nakasama ang palad, wala namang nagbago. Si Barry pa rin ang nananatiling kumakanta ng maraming lead vocals ng Bee Gees, kaya masama ang loob na naisip ni Robin noon na masyadong bias si Robert Stigwood sa kanyang kapatid na si Barry, kaya nagpa siya itong umalis sa Bee Gees noong 1969. Agad itong gumawa ng ingay sa kanyang kantang Saved by the Bell, na agad ay pumalo sa number 2 ng UK charts. Ganun pa man ay hindi naman natin masasabing naging matagumpay talaga ang kanyang debut album na Robin's Shrine na inilabas noong February 1970. Hindi ito masyadong bumenta, pero naipakita naman dito ni Robin ang lalim ng kanyang artistic vision. Ganun na rin ang kanyang dedikasyon na makuha ang kanyang pinapangarap. Yun nga lang, dahil nga unang beses pa lang niyang napahiwalay sa kanyang mga kapatid na buong buhay niyang kasama lagi, hindi nga rin nagtagal at nagpakumbaba na lang si Robin. Noong late 1970s ay si Robin pa mismo ang tumawag sa mga kapatid para makipag-ayos, pero hindi naging madali ang pagtanggap at pagpapatawad ni Barry. Pinagkatapusan mga idol ay muling nagsama si Robin at si Maurice na inanunsyo ang pagbabalik ng Bee Gees. Sumama man umano o hindi ang kanilang kapatid na si Barry. Sa huli mga idol, matapos makapag-record ng 4 na kanta sina Robin at Maurice, ay nagdesisyon din si Barry na sumamang muli sa dalawa. Nasundan yon ng walang tigil na pag-evolve
at pag-i-experiment ng Bee Gees sa kanilang tunog. Patuloy silang nakikibagay sa anumang nauusong musika nung panahon na yon. Hanggang sa wakas, makalipas ang 5 taon na walang pagod na pagsisikap, ay nakita nila ang sarili na nasa sentro ng pagsabog ng kasikatan ng tugtugang disco noong 1975. Lalo na noong maging bahagi sila ng Saturday Night Fever soundtrack na siya nagsemento talaga ng kanilang pangalan sa kasaysayan ng musika. Ganun pa man, karamihang kanta naman nila ng mga panahong kasagsagan ng kanilang kasikatan ay pinangungunahan lahat ni Barry. Doon na kasi naging trademark ng tunog ng Bee Gees ang falsetto nito. Pero syempre kapansin-pansin din naman ang flexibility ng boses ni Robin na may pagkakataon pa nga na nalalagyan pa nito ng mas mataas pang second voice ang falsetto ng kapatid na si Barry. Mala Beatlemania ang naging kasikatan noon ng Bee Gees. 6 na sunod-sunod na kanta nila noon ang pumasok sa number 1 ng Billboard 100. Tumanggap sila ng mga Grammy Awards at nagkaroon ng record-breaking na 40 million albums na nabenta. Syempre halos wala din silang pahinga noon sa kabi-kabilang mga tours, guestings at mga projects. Isama pa na tumutulong na rin sila ng mga panahon na yon sa pagsusulat ng mga kanta para sa iba't ibang mga artist. Dahil dyan ay halos nawala na ng panahon si Robin sa kanyang asawang si Molly Hollis, ang sekretarya ni Robin Stigwood na pinakasalan niya noong 1968. Nakasamaang palad ay nauwi nga ito sa pakikipaghiwalay nito sa kanya noong taon ng 1980. Isa ito mga idol sa pinakamasakit na parte ng buhay ni Robin dahil hindi nga lang asawa niya ang nawala kundi pati na din ang kanyang 2 anak dito. Kaya mas tumindi noon lalo mga idol ang depresyon at paggamit nito ng ipinagbabawal na gamot. Lalo na at kasabayan pa rin yun mga idol ng sobrang pressure ng Bee Gees na makagawa muli ng mag-hit na mga kanta. Pagpasok kasi ng 80s mga idol kasamaang palad ay nagkaroon ng tinatawag na disco sax movement sa US na pinamumunuan ng mga rockista o mga tagahanga ng mga sobrang sikat noon na mga rock bands na dahil nga Bee Gees ang isa sa pinakamalaking banda noon na disco ang tugtugan ay sila nga ang naging sentro ng atake. Dumating sa punto na naban pa ang lahat ng kanta ng Bee Gees sa mga radio stations kahit yung mga isinulat nilang kanta para sa ibang mga music artist hindi rin pinapatugtog sa mga radyo. Kaya yun na ang naging dahilan kung bakit bumagsak talaga noon ang popularidad ng banda. Walang nagawa ang magkakapatid noon kundi ang mag-focus na lang muna sa kani-kanilang mga projects. Sa mga panahong yon ay humiwalay munang muli si Robin sa mga kapatid para ituloy ang kanyang solong karera. Noong May 1983 ay nai-release niya ang kanyang pangalawang solo album na How Old Are You kung saan kabilang ang kantang Juliet. Sinundan ito ng pangatlong Secret Agent noong June 1984 na naglalaman naman ang pinakasumikat niyang kanta na Boys Do Fall in Love. Kaya masasabi natin noong mga panahon na yon ay nagkaroon si Robin ng katamtamang kasikatan at success. Nagkaroon siya ng kakayahan noon na makapag-tour bilang isang solo artist. Noong June 21, 1985 ay nagpakasal muli si Robin sa author at kapwa niya artist na si Dwayne Morphy na sinundan niya rin agad ng pagre-release niya ng kanyang bagong album na tinatawag na Walls Have Eyes noong November 1985. Pagpasok ng 1986 ay muling nagsama-sama ang magkakapatid at tulad ng dati ay pilit nilang sinusubukang mag-experiment ng tunog na pwedeng magbalik sa kanila sa mainstream. Parang hindi nagbago ang kanilang mindset mula pagkabata. Yung tipong hindi talaga sila napapagod na subukang paulit-ulit ang mga bagay na gusto nila makamit. Pero sobrang lakas ng tugtugan noon ng glam at hair metal kaya hindi na halos napapansin ang mga bagong kanta ng Bee Gees. Ang masakla pa mga idol sa mga panahon na yon na sobrang lugmok at baba ng kanilang moral sinabayan pa yon ng biglaang pagkamatay ng kanilang bunsong kapatid at sobrang sikat din na music artist noon na si Andy Gibb. You don't ever come to terms with losing somebody close to you. You get used to it. You don't get to terms with it. Yeah. If you lose somebody close to you, you believe that they're out there. They're out there somewhere. You know, they're not gone and they're not dust. They exist somewhere, and you feel deep inside you that you will see them again one day. Matapos magluksa ay nagpatuloy naman ang Bee Gees sa paglalabas ng mga bagong kanta, mga bagong album at iba't ibang mga projects na kasamaang palad ay hindi na rin nagkakaroon ng sapat na pansin. Iba na talaga ang gustong tugtugan noon ng masa. Pero dahil nga malakas pa rin naman sila noon sa mga tours, halos mas nag-focus na lang sila sa touring noong 90s habang pilit pa rin nilang hinahanap ang tunog na babagay sa bagong era na yon sa pag-asang makakakuhang muli ng tagumpay. Isang pangarap
at pagkakataong hindi na nilang muling nakuha dahil sa biglaang pagkamatay ni Maurice noong 2003 ay tuluyan nang nabuwag ang Bee Gees. Maurice was so unexpected, so out of the blue. One minute you're talking to him on the phone about business, and the next minute it's gone. It makes you really look at life and say, well, this is strange. It makes you go out and grab things at the moment. You don't put things on. Lalo na at sa tatlo ay si Maurice talaga yung bumabalansi lagi sa nagbubunggu ang ego ni Barry at Robin. Siya yung neutral, siya yung tipong nagpapatawa, nagpapababa ng tensyon at nagpapaalala lagi sa dalawa kung bakit nila pinasok ang mundo ng musika. Sa pagkawala ni Maurice ay sobrang naapektuhan noon ang kanyang kakambal na si Robin. Palagi nitong sinasabi na naririnig niya pa rin lagi ang boses ng kanyang kakambal at nararamdaman niya pa rin ang presensya nito. Mula noon ay naging mas dark na ang meaning ng kanyang mga lyrics na isinusulat, tipong punong-puno ng mga negatibong emosyon. At ang isa sa pinakamalaking pagbabago na naganap kay Robin ay yung nagsimula na itong kulitin ang kanyang kapatid na si Barry na muli sila magpatuloy bilang Bee Gees. Sa mga hindi nakakaalam, sa pagkamatay ni Maurice ay napagkasunduan na nga dati ni Robin at ni Barry na iretiro na ang pangalang Bee Gees bilang respeto sa pumanaw nilang kapatid. Kaya noong magbago ang isip ni Robin ay nakaramdam dito ng galit si Barry at tahasang sinabi nito na hindi na sila pwedeng tawagin Bee Gees kung wala na si Maurice. Ang hindi alam ni Barry mga idol ay patuloy siyang kinukulit ni Robin kahit ilang beses niya na itong tinanggihan dahil meron na siya noong nakakamatay na sakit. Bilang isang tao na napakataas ng ego at inilalarawan ng iba bilang isang perfectionist ay ayaw nitong ipakita sa iba na meron siyang karamdaman. Gusto nitong ilaan ang kanyang mga natitirang oras na ginagawa pa rin ang kanyang gustong gawin. Gusto niyang mawala bilang isang Robin Gibb ng Bee Gees. Pero dahil nga hindi niya mapilit si Barry, inilaan na lang nito ang kanyang oras sa pakikipag-collaboration sa kanyang anak. Nagsagawa rin ito ng maraming charity concerts. Kung baga kahit may malubhang sakit mga idol, hindi ito tumigil sa pagkanta. Hindi na para sa kasikatan at sa pera, kundi para na lang sa sobrang pagmamahal niya sa musika. Kagustuhang ilaan ang natitirpan niyang mga oras para makatulong sa iba. Pumanaw si Robin Gibb mga idol noong May 20, 2012 pero kabaligtara ng nabalita dati na pumanaw ito dahil sa colon cancer. Nilinaw ng anak nitong si Robin John na kidney and liver failure ang ikinamatay ng kanyang ama. Nag-iwan ito ng kayamanan na nagkakahalaga ng mahigit sa $144 na milyong sa kanyang asawang si Dwina at tatlo niyang mga anak na sina Melissa, Spencer at Robin John. Sa mga hindi nakakaalam mga idol ay may pang-apat pa itong anak. 4 na taon kasi bago ito pumanaw ay nagkaroon pa ito ng sikretong relasyon sa noon ay 25 taong gulang lang nilang kasambahay. Ang anak nitong si Snow Evelyn ay hindi nakasama sa mga maghahati-hati sa naiwan nitong kayamanan. Pero bago pumanaw ay nabigyan na ito ni Robin Gibb ng perang nagkakahalaga ng 4 million pounds o 6.2 milyon sa dolyar. Nakatira din ito at ang kanyang ina sa bahay na ibinigay sa kanila ni Robin Gibb na nagkakahalaga ng 850,000 pounds. Katabi lang yan ng bahay ng pamilyang Gibb. Kaya masasabi nating na ituring din ito ng tama. Hindi man naging madali ang mga huling yugto ng buhay ni Robin Gibb, hinarap niya naman ito ng may dangal at tapang. Itinuro niya sa atin ang halaga ng dedikasyon sa mga bagay na gusto nating gawin, na tipong hindi dapat maging hadlang ang mga problemang dumadating. Kailangan laging patuloy na magsikap, paunlarin ang sarili at magtiwala sa sariling kakayahan. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Paki-like na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.